Pero itong isang berdugong matador, no? Pag sinabing matador, butcher, tagapagkatay ni Marcos at ni Romualdez ng kanilang ginawang pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan. Tumakas na po, no, si Saldico dahil alam niya na mainit ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga kagaya nitong tumatakas, umiiwas at nagtatago sa mga kriminal na pananagutan doon sa bansa, sa Amerika, mula sa kanilang bansang ginawa ng krimen. And for that matter, mukhang ganon ang linya ni Saldico. We have received information kagabi na naispatan si Saldico na naghahunting ng mga bibilhin o long-term lease na bahay na magagara sa France, sa Paris. Okay? So, wala na daw siya sa Estados Unidos. Dahil wala naman pong lookout bulletin at hindi naman talaga hinahanap ni Marcos at ni Romualdez itong si Saldico, there is no confirmation to that na tumakas na si Saldico papunta sa France. At ito ngayon ay bine-verify pa ng ilang mga independent Filipino sources abroad sapagkat nanggaling po ito sa expatriate, respetadong Pilipino na nagsasabing nakita nila by their own eyes doon sa Paris, France. Si Saldico kahapon or 2 araw na ang nakakaraan. At ito nga ay kumalat. So, ano ngayon ang hakbang ng gobyernong Marcos kung seryoso talaga ito upang tugunan ang panawagan ng hustisya at pananagutan sa mga naganap na pandarambong sa mahigit 1 trilyon pesos na dinambong, ninakaw at dinurobo ng grupo nila Saldico at Martin Romualdez at mga kontraktor na kriminal, sindikato sa DPWH at malamang sa malamang pinakinabangan din ni Marcos Jr. Anong hakbang ninyo? Anong hakbang ng gobyernong ito para ipakita ang sinseridad na dalhin sa katarungan at hukuman ng hustisya at batas itong si Saldico kung hindi naman siya hinahanap, hindi nga siya sinampahan ng kaso at wala ngang pag-initiate ng court petition ang Anti-Money Laundering Council upang ipa-freeze at ipakumpiska sa korte kaagad upang hindi na magagalaw ni Saldico ang kanyang mga bank accounts at ng kanyang pamilya, immediate family, no? Wala din pong paghahabol sa kanyang mga properties, ari-arian, mga helicopter, mga eroplano by the hundreds of millions to billions of pesos ang halaga. Pati po sa mga bahay at sasakyan na mamahalin, lahat ng ito po bilyones ang worth ni Saldico. Hindi siguro bababa sa mga humigit kumulang 80 billion to 100 billion pesos ang worth ni Saldico, mga kababayan. So, paano yan? Sana punta ito? At anong gagawin ng gobyerno dito sa 100 billions na mga pondo na malamang sa malamang po ninakaw ito sa kaban ng bayan? There is no concrete action about that. Kahit pa lumalabas ngayon in public discussion na si Saldico tumalo na mula sa Amerika papunta sa Paris, France. Sa Europe, no? Kung saan mahirap ang pagsasagawa ng extradition, lalo na sa mga bansang wala tayong extradition bilateral treaty. Ibig sabihin, pag may mga kaso, nagkakaroon tayo ng coordination and law enforcement sharing of operational advantage to both countries, no? Para habulin, hulihin, o kunin ang kustodya ng mga fugitives and criminals na nagtatago sa mga bansa dyan sa Europa. Sa Amerika mayroon tayo. Ito ngayon ang tinitingnan ni Saldico na alam niya na iinitan siya sa Amerika kaya siya nag-iskapo itong si Boy Takas, no? Pero kahit tumatakas siya, naiwan naman po dito mga bahay, mga sasakyan niya, ang resort niya na Mississippi Bay at iba pang mga ari-arian niya by the hundreds of billions. Pwede po ito ipakumpiska ng gobyerno. At simula na po
ang forfeiture and seizure cases ng Anti-Money Laundering Council on the ground of pwede mahulog po ito sa financial crime, plunder, and then or economic sabotage. Kasi kapag ninanakaw mo ang napakalaking pundo ng bayan, ang epekto niyan ay sinasabotahin mo ang buong ekonomiya ng bansa. No? Kaya nga dapat habulin, singilin at litisin at papanagutin itong sila Saldico, Dong Gonzales, itong sila Martin Romualdez, kasi patakas na rin ito si Martin Romualdez, no? At ang pinakapunot dulo niyan si Marcos. Kaya katawa-tawa po ang labas ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, nitong Traidor Com sa Kongreso, and even itong ICI, itong Independent Commission on Infrastructure, na nagre-review kunwari at nag-iimbestiga sa mga anomalya at mga kaganapan ng pandarambong, ay samantalang ang pinaka-boss na nagbuo ng kanilang komisyon at nagbigay ng kanilang mandato at utos, si Marcos, na siya mismo ang pasimuno dito sa arkitektura ng pandarambong at krimen ng malawakang korupsyon na kanyang pinamunuan, kasabwat at kasapakat ang kanyang pinsan na si Romualdez. Kaya po, itong gusto nating gawing habulin si Saldico, ipahuli, ikumpiska ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga bank accounts, ipa-frozen na at ipailalim na siya sa seryosong pagsasampa ng kaso, at pati sila Martin Romualdez at mga kabalahibo nila, including itong mga diskaya na mga kontraktor na diskartidor at mga kriminal ang kanilang ginagawa ayon sa mga lumalantad na ebidensya, at ang kasindikatuhan sa DPWH, including itong previous na DPWH Secretary ni Marcos na si Bunuan. All of this can only happen kung mapapalaya sa poder si Marcos at si Romualdez, and then a new government leadership can be installed in accordance with the constitutional provision of succession of power. Hindi tayo lalabas diyan. Sa batas pa rin po tayo. Pero hanggat nandyan si Marcos at nakakahawak pa rin siya ng puder, kapangyarihan, ang pundo ay nandyan pa rin po sa kamay niya, at ang otoridad bilang Pangulo ay nagagamit niya, pati ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police and all other instruments of the state and powers of the government, mahirap po nating abutin ang tunay na hustisya at katarungan na nais maabot ng mamamayan dito sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong na ginawa ng gobyerno ni Marcos. But nonetheless, we are expressing a positive outlook. Maganda po ang pagtingin natin dahil from a position na iilan lang ang nagrereklamo dito sa naganap at nagaganap na mga pandarambong, to a level right now of a massive discontent and groundswell of public anger and outrage against the monumental and systematic crime of plunder and corruption na ipinatupad at nangyari sa ilalim ng administrasyong Marcos. Positive na po yan, ano? Kung bubuuin ang kumilos sa buong bansa, the other day, September 21, ay aabot sa 1 milyon na mga tao all over the country ang kumilos, tumuligsa at nanawagan na tigilan at papanagutin ang mga may sangkot at may kaugnayan sa korupsyon at pandarambong. But of course, hindi lahat nananawagan na tutumbukin si Marcos, no? Nandyan po ang mga dilawan, nandyan pong pinklawan, nandyan pong komunistang hilaw, nakagaya ng grupo ni Hontiveros at nila Boyingiwi, no, ng Akbayan. Nandyan pong CPP, NPA, NDF party list at mga operatives nila at mga front organizations na ayaw nila na bumagsak si Marcos at mapalaya siya sa poder, pati si Romualdez, sapagkat benefactors nila ito. Tagapagpundo, tagapagprotekta at nagagamit nila para sa kanilang vested political interest na alam natin ay pababagsakin at palalayasin din nila kapag sigurado sila
na mahina na at paralisado na ang political challenge that may come from the Duterte political camp. Iyon. Kaya hati pa rin po ang panawagan tungkol sa resignation ni Marcos at pagpapalaya sa kanya, pero lumalakas ang daluyong ng taong bayan papunta na po doon. And when people will stand up by their millions at sila na mismo ang hahatol kay Marcos na ikaw, Marcos Jr., at si Romualdez ang punong gilting salarin na dapat mananagot ng mga kriminal sa pandarambong na ito, kasabwat ninyo ay hahabulin pati ikaw, palalayasin sa poder, wala na pong magagawa dyan ang simbahan Romano-Katolika and even ang mga komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF at pati na po ang mga hilaw na komunista at mga political zombies ng dilaw at pink, they can no longer prevent and stop the rising anger and the most dominant call of the people na lalayas na dapat si Marcos. Ayan.